Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 671, Kabanata 671, ipagpalad si Emily Taylor dito. Si Bobby ay malamig na tumingin kay Davy Barnett, na hindi sinasadyang natigilan. Bilang presidente ng Capital City Martial Arts Association, nakita niya ang hindi mabilang na mga bagyo sa kanyang buhay. Kaharap si Bobby ngayon, hindi napigilan ni Davy Barnett na sumigaw, "Bobby, huwag kang masyadong lumayo. Ako ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pananakot sa amin?" Sa paalala na ito, tila natauhan si Bobby. Ngumisi siya, "Nagbago na ang isip ko, 2 araw lang ang binibigay ko, tandaan mo, hindi hihigit sa 2 araw. Kung hindi ko makikita si Emily Taylor sa loob ng 2 araw, papatayin ko sa publiko ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Kung hindi iniisip ng mga nakatataas ang kahihiyan, huwag mag-atubiling gawin ang gusto mo." Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby at umalis. Sinundan ni Vernon Sherman at Hadwin Webster si Bobby, na walang sinumang nang ahas na hamarang sa kanilang landas. Pagkatapos umalis sa Capital City Martial Arts Association, dumiretso si Bobby pabalik sa Green Moon Villa. Wala nang masyadong oras para kina Vernon Sherman at Hadwin Webster, kaya maaari lamang bigyan ni Bobby ang Capital City Martial Arts Association ng maximum na 2 araw. Kung hindi palayain ng Capital City Martial Arts Association si Emily Taylor pagkatapos ng 2 araw, papatayin ni Bobby ang presidente ng Capital City Martial Arts Association, sa harap ng buong mundo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kaganapang ito. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nahuli ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Kahit ang presidente ay nahuli, ito ay napaka hindi kapani-paniwala. Oo, para makahuli ng magnanakaw, hulihin mo muna ang pinuno. Talagang karapat-dapat kay Bobby. Para kay Emily Taylor, tinulak ni Bobby ang kanyang. Sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng masiglang talakayan sa lahat ng dako, na halos lahat ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Walang alinlangang nasira ang reputasyon ng Capital City Martial Arts Association ang paghuli sa Pangulo. Sa Capital City Martial Arts Association, si Emerson Holmes ay tahimik na humithit ng sigarilyo. Saglit na nag-isip, tumayo si Emerson Holmes at naglakad patungo sa kanyang opisina. Pagdating sa loob ng opisina, mahigpit na isinara ni Emerson Holmes ang pinto, at pagkatapos ay nag-dial ng tawag sa telepono kay Bobby. Sa sandaling ito, si Bobby ay naka-cross-legged sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay nagyayelong, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, gayunpaman, ramdam pa rin ng isa ang mamamatay tao na espiritu na nananalaytay sa kanyang paligid. Nang makita ang tawag ni Emerson Holmes, sumimangot si Bobby, at kinuha ang telepono. "Hello," mahinahong sagot ni Bobby. Sa kabilang dulo, si Emerson Holmes ay diretso sa punto, "Bobby, para sa mga nakatataas, si Davy Barnett ay isang pawn lang, at malamang na hindi sila papayag sa iyong kahilingan." Sa mga salitang ito, biglang naging mabangis ang mukha ni Bobby. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Sino ba talaga itong mga matataas na tao?" Mapait na tumawa si Emerson Holmes, walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan, kahit na si Davy Barnett. Natahimik si Bobby. Wala siyang malalim na pag-unawa sa Capital City Martial Arts Association, at mas kaunti pa ang alam niya tungkol sa mga matataas na ito. Si Davy Barnett ang presidente, kilala sa buong mundo. Kahit wala silang pakialam sa buhay niya, bahala sila sa identity niya bilang presidente. Sabi ni Bobby sa malalim na boses. Gaya ng sinabi ni Bobby, kahit ang isang maharlikang pamilya ay lubos na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon, lalo pa ang Capital City Martial Arts Association. Ang balita ng pagkakahuli kay Davy Barnett ay umuugong. Kung hindi man lang mabawi ng Capital City Martial Arts Association ang kanilang presidente, hindi lang sila mawawalan ng mukha, kundi mawawalan din sila ng awtoridad at prestihiyo. Sana tayo, mataimtim na sabi ni Emerson Holmes. Ngumisi si Bobby, kahit na talagang iwanan nila si Davy Barnett, magiging kapaki-pakinabang din ito para sa akin.
Sa pagpatay kay Davy Barnett, ikaw ang magiging susunod na Pangulo. Natigilan sandali si Emerson Holmes, pagkatapos ay tumawa ng mapait, totoo talaga iyon. Napabuntong hininga si Bobby bilang pagkilala at sinabing, kung may anumang balita, tandaan na ipaalam sa akin. Matapos ibagsak ang pangungusap na ito, agad na ibinaba ni Bobby ang telepono. Pagkatapos, tumayo si Bobby at lumabas ng kanyang silid, sa kalaunan ay nakarating sa isang madilim na basement. Ang basement ay sobrang basa at madilim, at inihagis pa ni Bobby ang kabaong ng babaeng nakamaskara doon. Ang buong basement ay sobrang lamig, napakalamig na maging ang mukha ni Davy Barnett ay naging asul at namamaga. Sa basement, may maliit na kulungan ng aso. Sa sandaling ito, nakakulong si Davy Barnett sa kulungan ng aso, na binabantayan nina Vernon Sherman at Hadwin Webster. Walang pigil na nanginginig si Davy Barnett sa loob ng hola, namumutla ang mukha at sa sobrang sakit. Nang makita si Bobby, mabilis na hinawakan ni Davy Barnett ang hola. Bobby, palabasin mo ako. Galit na umungol si Davy Barnett. Malamig na sinulyapan ni Bobby si Davy Barnett at sinabing, ano ba, masakit ba ang pakiramdam mo? Kumuyam ang ngipi ni Davy Barnett at sumagot, ako ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Ikinulong mo ako sa napakaliit na kulungan ng aso, papatayin kita. Hindi napigilan ni Bobby na matawa. Ano, ngayon alam mo na rin ang sarap ng kahihiyan. Noong ikinulong si Emily Taylor sa iyong kulungan, hindi ba siya nagdusa rin? Lahat ng mga martial artist na sapilitang kinasuhan ng mga krimen dahil lang sa pagkakaiba ng opinyon nila sa association mo, wala ba silang dignidad? Sa isang malakas na dagandong, ang buong hola ay nag-vibrate. At ang buong basement ay napuno ng alikabok na nahulog. Davy Barnett, sinabi ko sa iyo, papahirapan kita ng 100, kahit 1,000 beses pa ang sakit. Ngumisi si Bobby. Galit na tinitigan ni Davy Barnett si Bobby at sinabing, hindi ka pakakawala ng Capital City Martial Arts Association, patay ka na. Hindi nagabalang pansinin ni Bobby si Davy Barnett, sinipa ang hola, at tumalikod para maglakad palabas. Sa oras na ito, isang pulong ang nagaganap sa Capital City Martial Arts Association. Sa silid ng pagpupulong, nagtatago pa rin sa mga anino ang matataas na opisyal na iyon. At ang namumuno sa pulong ay hindi si Davy Barnett, kundi si Emerson Holmes. Si Bobby ay pumasok sa bilangguan, na sinamahan ng dalawang napakalakas na individual, totoo ang ulat ni Emerson Holmes. Si Pangulong Barnett, na may hawak na isang Marshall Saint weapon, ay hindi lamang nabigo na saktan si Bobby ngunit kinuha din ang Proj na ruler mula sa kanya. Natahimik ang buong meeting room. Matapos ang tila mahabang panahon, sa wakas ay may nagsalita, si Davy Barnett, kung tutuusin, ang presidente. Hindi siya maaaring mamatay. Kahit mamatay siya, hindi siya mamamatay sa kamay ni Bobby. Oo, sa isang paraan o iba pa, kailangan natin siyang ibalik. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Emerson Holmes, pero sinabi ni Bobby na gusto niyang ipagpalit natin si Emily Taylor para sa kanyang paglaya. Sumasang-ayon ba tayo sa kanyang kahilingan? Kabanata 672, Kabanata 672, tapos sasaluhin din kita. Pinagmasdan ni Emerson Holmes ang kadiliman sa paligid, bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Sandaling katahimikan ang nangyari sa eksena. Tila kailangan nilang pag-isipan ang tanong na ito. Hindi, si Emily Taylor ay talagang hindi maaaring ibigay, sa wakas ay isang boses ang nagmula sa kadiliman. Tama, kahit hindi natin iligtas si Davy Barnett, hindi mabitawan si Emily Taylor, sabi ng iba. Sumasang-ayon ako. Sa maikling panahon, ilang matataas na opisyal ang sumang-ayon sa panukalang ito. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Emerson. Sa katunayan, imposible para sa mga matataas na opisyal na ito na sumang-ayon sa kahilingan ni Bobby. Gayunpaman, kailangan pa ring iligtas si Davy Barnett, sabi ng isang tao sa oras na ito. Maglabas ng ibang kondisyon para makipagpalitan.
Mataimtim na sinabi ni Emerson, mayroong dalawang master sa paligid ni Bobby na may hindi maisip na lakas, kahit na ang Marshall Saint weapon ay hindi sila masasaktan kahit kaunti. Imposible, walang ganoong tao sa mundo, may mabilis na tanggi sa pahayag ni Emerson. Nagmamadaling sinabi ni Emerson, "Ladies and gentlemen, totoo. Nakita namin ng aming mga mata si Pangulong Barnett na hawak ang Prajna ruler, na madaling napigilan ng dalawang iyon. Ito ay dapat na isang lihim na pamamaraan," mataimtim na sinabi ng isang mataas na antas na opisyal. "Magpadala kaagad ng isang tao upang mag-imbestiga at makipag-ayos kay Bobby," sabi ng malamig na boses mula sa isang mataas na antas na opisyal. Dahan-daang bumangon si Emerson at nagboluntaryo, "Mga ginoo at mga ginoo, handa akong pumunta. Hindi na kailangan, may napili na tayo," malamig na boses ang nanggaling sa dilim. Ibinuka ni Emerson ang kanyang bibig upang magsalita ng iba, ngunit ang mga matataas na opisyal ay dahan-daang umatras at nawala sa kadiliman. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Emerson. May napili na sila. Imposible bang maging presidente siya kahit namatay si Davy Barnett? Mukhang hindi ganoon kadali ang lahat, mahinang bulong ni Emerson. Green Moon Villa. Naka-cross-legged si Bobby sa isang open space, na may isang bloke ng ice heart sa harap niya. Ang puso ng yelo ay naglalabas ng purong chi, na nakapalibot kay Bobby at bumuo ng isang maliit na puyo ng tubig. Napakadalisay ng chi na ito, ngunit hindi nagawa ni Bobby upang huminahon sa sandaling ito. Panay ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Mukhang hindi mapakali ang iyong pag-iisip. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog sa tenga ni Bobby. Biglang nanlaki ang mga mata ni Bobby. Nagmamadali siyang tumingin sa likuran niya, nakita niya ang isang payat na matandang babae na tahimik na nakatayo doon. Maingat na tiningnan ni Bobby ang matandang babae at malamig na sinabi, "Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo?" Samandal ang matandang babae habang nasa likod niya ang mga kamay at mahinang sinabi, "Hindi mo ba gustong makipag-usap sa Capital City Martial Arts Association? Nandito ako." Nagdilim ang mukha ni Bobby, at pansamantala niyang sinabi, "Ikaw ba ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Capital City Martial Arts Association?" "Oh, alam mo pa ang tungkol sa matataas na miyembro." Umupo ang matandang babae sa tapat ni Bobby at nagsalin pa ng isang basong tubig. "Mukhang alam mo na ang tungkol sa amin," walang ekspresyon ang sinabi ng matandang babae. Napatingin sa kanya si Bobby, tahimik na kumalat ang kanyang aura. Dahil ang matandang babae ay maaaring pumasok sa silid ng hindi gumagawa ng ingay, malamang na ang kanyang lakas ay higit pa kaysa kay Bobby. "Anong mga kondisyon ang mayroon ka?" Pagkatapos uminom ng tubig, walang pakialam na tanong niya. Malamig na sabi ni Bobby, "Sinabi ko na, ibigay mo si Emily Taylor para ipagpalit sa mga tao, lahat ng iba ay hindi kailangan." Umiling ang matandang babae at sinabing, "Ito ay isang imposibleng kondisyon na sumang-ayon, baguhin ito. Kung gayon ay hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikan, hintayin mo lamang na kunin ang katawan ni Davy Barnett," malamig na sabi ni Bobby. Hindi nagmamadali ang matandang babae. Mahinahong sabi niya, "Kapag nagpasya kaming sumuko kay Davy Barnett, tiyak na maglulunsad kami ng malawakang pag-atake sa Green Moon Villa at hindi magpapakita ng awa. Pinag-isipan mo na ba?" Malamig na tiningnan ni Bobby ang matandang babae at sinabing, "Matanda, tinatakot mo ba ako?" Ngumisi ang matandang babae, "Sa tingin mo ba hindi natin ito magagawa? Subukan mo lang." Malakas na sigaw ni Bobby, at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Kasabay nito, mabilis na lumitaw ang figure ni Vernon Sherman sa likod ni Bobby. Walang kamalay-malay na napatingin ang matandang babae kay Vernon sa kanyang likuran, kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumisi ang matandang babae, "Kung ito ang iyong inaasahan, natatakot akong masira ang iyong magandang panaginip." Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, at may kumabog sa kanyang puso. May nakikita kaya itong matandang babae? "Kung hindi ako nagkakamali, dapat bangkay ito, di ba?" Nagpatuloy ang matandang babae. Nang marinig ito, ang mukha ni Bobby ay agad na naging sobrang pangit.
Mukhang tama ang hula ko, nakita ng matandang babae ang ekspresyon ni Bobby at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Bobby at malamig na sinabi, "So what if it is?" Kahit bangkay siya, may kapangyarihan siyang sirain ang Capital City Martial Arts Association. Umiling ang matandang babae at sinabing, "Bobby, masyado mo kaming minamaliit. Kung makakahanap ka ng ganoong bangkay at magagamit mo ito para sa iyong sariling layunin, magagawa rin namin." Napakunot ng mariin ang noo ni Bobby, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Tulad ng sinabi ng matandang babae, ang mga mapagkukunan ng mundo ay halos lahat ay kontrolado ng Capital City Martial Arts Association. Sino ang makakatiyak na hindi sila nakakuha ng mas makapangyarihang bangkay? Maging ang lalaking may bigot ay makakahanap ng paraan para buhayin ang dalawang bangkay na ito, lalo pa ang Capital City Martial Arts Association. Bobby, nabigyan ka na ng pagkakataong makapag-usap, sana ay pahalagahan mo ito, walang pakialam na sabi ng matandang babae. Ang mga pagkakataon, kapag napalampas, ay hindi na babalik, at kung mamatay si Davy, kailangan mo siyang samahan. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod ang matandang babae para umalis. "Tumigil ka." Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Bobby. Agad na humakbang si Vernon at tumayo sa harap ng matandang babae. Nakatalikod kay Bobby, walang pakialam niyang sinabi, "Ano pa ang sasabihin mo?" Malamig na tanong ni Bobby, "Pumunta ka ba mag-isa ngayon?" Bahagyang tumawa ang matandang babae, "Kung hindi. Sa halip, tulad mo, nagdudulot ng malaking kaguluhan para malaman ng lahat." Bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata at ngumisi, "Bagaman hindi ko alam kung sino ka, dapat ay napakahalaga mo sa Capital City Martial Arts Association, di ba?" Ang matandang babae ay tila may naunawaan at lumingon kay Bobby, nagtatanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumisi si Bobby, "Walang espesyal na kahulugan, dahil hindi sapat ang isang Davy Barnett para banta ka, sunggaban ka na lang." "Vernon, gawin mo." Sa malakas na sigaw ay agad na inabot ni Vernon at diretsyong sinunggaban ang matandang babae. Kabanata 673, Kabanata 673, Langit na lumalamon sa sawa. Iniunat ni Vernon ang dalawang palad, nakahawak sa matandang babae. Ang matandang babae ay natural na hindi hihiga sa paghihintay sa kamatayan, siya ay malamig na umungol, at isang inscription ng landas ay agad na lumitaw sa kanyang palad. Ang inscripsyong ito ay lubhang komplikado, mahiwaga, na parang naglalaman ito ng ilang lihim na kapangyarihan. Itinaas ng matandang babae ang kanyang kamay, hamampos patungo sa gitna ng noo ni Vernon. Biglang tumigil ang paggalaw ng palad ni Vernon. Naka-freeze ang magkabilang palad sa himpapawid, hindi gumagalaw, parang pinigilan ng teknik ng babae. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby. Pinigilan talaga ng matandang babae si Vernon. Paano ito naging posible? Dapat mong malaman na kahit na sa kanyang tuktok, ang marquee ay walang lakas upang gumanti sa harap ni Vernon. Itinaas ng matandang babae ang kanyang mga kamay, at sinabing casual, "Kailangan kong sabihin, mayroon kang kaunting lakas ng loob, ngunit masama, hindi ito gaanong nakakatulong." Pagkasabi noon, tiningnan ng matandang babae si Vernon ng mag-isa, ang kanyang mga mata ay kahawig ng mga itim na bato, kumikinang na may kakaibang liwanag. "Kailangan kong sabihin, ang bangkay na ito ay walang kapantay sa lakas, ngunit ang pamamaraan ng pagkontrol ay masyadong krudo," umiling ang matandang babae. Sumimangot si Bobby, at sinubukan niyang kontrolin si Vernon gamit ang kanyang banal na sentido, ngunit nalaman niyang tila may ibang divine sense sa katawan ni Vernon. Ang divine sense na ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, na para bang pinipigilan nito ang divine sense na kapangyarihan ni Bobby. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Bobby ang matandang babae na ito. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata, kinokontrol ang kanyang divine sense power na lumabas ng napakabaliw. Ilang saglit, dalawang glow ang lumitaw sa katawan ni Vernon. Isang gininto ang kinang, isang kulay abong kinang. Ang dalawang kumikinang na ito ay magkahiwalay na kumakatawan sa banal na kahulugan ni Bobby at ng matandang babae. Naglaban ang dalawa para kontrolin ang katawan ni Vernon gamit ang kanilang divine senses.
Medyo malakas ang gray na Divine Sense power, na nagiging sanhi ng madalas na pag-urong ng Divine Sense ni Bobby. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, pilit niyang hinikayat ang kanyang sariling Divine Sense power, at ang ginintoang glow ay biglang lumakas. Ngumisi ang matandang babae, walang kwenta. Isa ka lang midterm military marquee. Ang iyong Divine Sense power ay mahina at hindi gaanong mahalaga. Hindi ito pagbabanta. Walang isip si Bobby na pakialaman ang matandang babae, mahigpit niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, pilit na kinokontrol ang kanyang banal na sentido. Sinabayan ng dagandong ni Bobby, ang gininto ang Divine Sense sa katawan ni Vernon ay biglang nag-transform sa isang gintong figure. Ang figure na ito ay ang dumura na imahe ni Bobby. Ang gininto ang figure ay napakatalino, na may nakakuyong na kamao na tumatama sa kulay abong Divine Sense ng matandang babae. Sakit. Ang gintong figure ay nagngangalit, hinayla ang kulay abong Divine Sense power, nahati ito sa dalawa. Ang Divine Sense ng matandang babae ay itinaboy ni Bobby, at sinamantala ni Bobby ang pagkakataong ito para mabawi ang kontrol kay Vernon. Bahagyang namuti ang mukha ng matandang babae, at napaatras ng ilang hakbang ang mahina nitong katawan. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Bobby, hindi niya inaasahan na may ganitong kapintasan ang dalawang bangkay na ito. Paano kung makatagpo siya ng isang taong may malakas na aura power, hindi ba nila kayang kontrolin ng direkta ang kanilang mga katawan? Nang mabawi ni Bobby ang control kay Vernon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Bobby, hinimok niya si Vernon na suntukin ang matandang babae nang walang pag-aalinlangan. Huminto ang matandang babae at sinabing, isang bangkay lang, naglalakad na bangkay, hindi dapat banggitin. Habang nagsasalita ay itinaas ng matandang babae ang kanyang nangungunot na palad at dirdiretsyong itinutok kay Vernon. Halatang minaliit ng matandang babae ang lakas ni Vernon, at sa sandaling dumampi ang palad niya kay Vernon, agad itong napawi. Bahagyang nagbago ang mukha ng babae, at hindi niya maiwasang mapabulalas, ang tigas ng katawan. Hindi kumibo si Vernon, muling inabot ang dambuhalang palad niya, dinakma ang matandang babae. Nanliit ang mata ng matandang babae, at naglabas siya ng karakter na, annihilation, mula sa kanyang bibig. Natutunan ni Bobby ang diskarteng ito ang parehong formula ng annihilation na ginamit ni Nigel Reyes. Ngunit ang formula ng annihilation ng matandang babae na ito ay halatang mas malakas kaysa kay Nigel Reyes, ang malaking karakter na may dalang itim na alon, na idiniin ng husto kay Vernon. Hindi kailangan ni Vernon Sherman ng mga komplikadong galaw, itinaas lang niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang walang katulad na malalakas na kamao. Ang kanyang palad ay direktang sinalo ang malaking karakter, pagkatapos ay sa isang palekpak ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ang formula ng annihilation ay agad na nawala. Bahagyang nagbago ang mukha ng matandang babae, bumubulusok ang kanyang katawan, bumulong ang mga salita mula sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, may lumitaw na isang napakalaking itim na ahas sa likod ng matandang babae. Ang itim na ahas na ito ay sumisingit ng nakakatakot, ang magkabilang mata nito ay nagpahayag ng nakakatakot na titig. Nang makita ang ahas na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Ito ay hindi mukhang isang pamamaraan ngunit isang tunay na higanteng ahas. Isang demonic beast. Nagsalubong ang kilay ni Bobby, bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Talaga bang nagpalaki ang matandang babae na ito ng mabangis na hayop? Sinubukan ni Bobby na palabasan ang kanyang aura, sinusubukang maramdaman ang antas ng paglilinang ng ahas. Nagulat si Bobby, ang ahas na ito ay nasa peak form of military marquee realm. Alam na sa parehong antas ng paglilinang, ang lakas ng isang demonic beast ay higit na nakahihigit sa mga tao. Maging ito ay ang kanilang aura o pisikal na katawan, lahat sila ay hindi maihahambing sa mga tao. Ito ang kanilang likas na kalamangan. Kinusot-kusot ng matandang babae ang kanyang mga mata, casual na sinabing, mahigit 30 taon ko nang pinalaki itong Heaven Swallowing Python. Sa loob ng higit sa 30 taon, pinakain ko ito ng mga spirit core, mga pambihirang halamang gamot, mga halamang may mataas na kalidad, at kahit ilang martial artist na nakakulong sa bilangguan.
Sa buong 30 taon, naabot na nito ang pinakamataas na kalagayan nito. Katawan man o cultivation nito, karapat-dapat itong maging hari sa demonic beasts. Sa pakikinig sa kanyang mga pagmamayabang, hindi napigilan ni Bobby ang malamig na ngiti. Perpekto, ang demonic beast core nito ay dapat na isang mahusay na pagkain, kapag pinatay ko ito, matitikman ko ito ng mabuti. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang matandang babae ay humagalpak ng tawa. Ang aking langit na lumalamon na python ay may katawan na parang bakal, isang hininga ay maaaring sumire sa mundo. Sa loob ng 30 taon, walang nagawang saktan ito kahit kaunti. Bobby, hindi ako magdadalawang isip na kunin ang katawan mo. Pagkasabi noon, magiliw na tinapik ng matandang babae ang katawan ng Heaven Swallow ang python. Ang Heaven Swallow ang python ay tila nakatanggap ng mga utos. Umiling-iling ang malaking ulo nito, na nakatingin kay Vernon Sherman. Whoosh! Sa sumunod na segundo, ang Heaven Swallow ang python ay biglang bumulwak ang ulo nito, umaakyat patungo kay Vernon Sherman. Hindi umiwas si Vernon Sherman, kinuyam niya ang kanyang kamao, mabangis na binasag ito patungo sa Heaven Swallow ang python. Napakalakas ng suntok na ito, ang napakalaking ulo ng Heaven Swallow ang python ay agad na tumagilid pa atras. Sinamantala ni Bobby ang pagkakataon, na kinokontrol si Vernon Sherman, sinisingil niya sa Heaven Swallow ang python. Sa sandaling ito, ang malaking katawan ng Heaven Swallow ang python ay biglang pumulupot kay Vernon Sherman, ang bilis nito ay nakakamangha. Ang malaking katawan ng Heaven Swallow ang python ay mabilis na pumulupot sa katawan ni Vernon Sherman. Pagkatapos, nagsimulang humigpit ang buntot ng Heaven Swallow ang python, tumaas ang puwersang nakapulupot sa paligid ni Vernon Sherman. Ganito lang, basagin mo ang katawan nito para sa akin. Sigaw ng matandang babae. Hindi napigilan ni Bobby na mapangiti ng paulit-ulit. Ang katawan ni Vernon Sherman ay tulad ng isang makapangyarihang magsasaka sa lupain, paano may kukumpara ang katigasan nito sa isang halimaw lamang. Papalapit na ang Heaven Swallow ang python, mula sa napakalaking bibig nito, bumubuga ito ng maitim na hininga. Ang hininga na ito ay puno ng nakamamatay na lason at napakarumi, maging si Bobby ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig. Ang Heaven Swallow ang python ay umikot sa paligid ni Vernon Sherman ng higit sa 10 minuto, ngunit hindi gumalaw si Vernon Sherman, hindi naapektuhan. Lunukan mo siya. Utos muli ng matandang babae. Sa kanyang pag-uutos, isang tusong kinang ang sumili sa mata ng matandang babae. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya ang kanyang lantang palad, diretso kay Bobby. Kabanata 674, Kabanata 674, ang lihim na kaharian ng Capital City Martial Arts Association. Isa. Parang may napansin ang matandang babae, iniunat niya ang natuyo niyang palad at diretsyong inabot ang ulo ni Bobby. Ang lakas ng matandang babaeng ito ay napakalakas, malinaw na nakapasok sa peak form of military marquee realm. Kahit si Bobby ay hindi naglakas loob na pabayaan siya. Walang pag-aalinlangan, direktang kinuha niya ang Prajna ruler at hinampas ito. Boom! Isang bakas ng aura ng martial saint ang agad na sumabog sa palad ng matandang babae. Ang puwersa ay direktang sumabog sa palad ng matandang babae, at ang dugo ay agad na nagkulayan ng pula ng kanyang damit. Sok-sok, ang martial saint weapon ay talagang nabubuhay sa reputasyon nito. Niyugyug ni Bobby ang Prajna ruler sa kanyang mga kamay, walang tigil ng inisyon. Bahagyang nanliit ang mata ng matandang babae, at malamig na sinabi niya, nahulog talaga sa iyong mga kamay ang Prajna ruler ni Davy Barnett. Mukhang hindi ka masyadong nakakaalam. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Talagang hindi masyadong tumpak ang impormasyon ng matandang babaeng ito. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi siya miyembro ng Capital City Martial Arts Association, ngunit isang bisita lamang. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mga lihim na koneksyon sa mga nakatataas ng Capital City Martial Arts Association, na humantong sa kanyang hindi gaanong mababang katayuan. Lumang bagay, gusto mong subukan muli ang kapangyarihan ng Prajna ruler na ito. Niyugyug ni Bobby ang Prajna ruler, walang tigil ng inisyon.
Isang strand ng chi ang dumaloy sa palad ni Bobby at pumasok sa Prajna Ruler. Ang Prajna Ruler ay agad na naglabas ng mga alon ng madilim at mahiwagang liwanag. Bahagyang nagbago ang mukha ng matandang babae, at walang kamalay-malay siyang napaatras. Malinaw na ang matandang babae na ito ay natatakot din sa Prajna Ruler. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang martial saint weapon. Ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapatas ng ilang sandali, at ni isa ay hindi ng ahas na gumawa ng unang hakbang. Humalabog. Noon lang, biglang lumaban si Vernon Sherman, na ginapos ng Heaven Swallow ang python. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad at saka marahas na pinalo ng kamao sa ulo ng Heaven Swallow ang python. Napakalakas ng suntok na ito na halos mabasag ang espasyo. Ang Heaven Swallow ang python's head ay diretsyong lumipad palabas, ang dugo nito ay umaagos pababa. Nang makita ito, nagbago ang mukha ng matandang babae. Ang aking langit na lumalamon sa sawa. Napasigaw ang matandang babae at tumakbo patungo sa sawa. Napakalakas ng suntok ni Vernon na muntik nang mawala ng malay ang Heaven Swallow ang python sa isang hampas lang. Tulad ng inaasahan sa isang top-tier na demonic beast, ang suntok na ito ay hindi tumama sa ulo nito. Ngumisi si Bobby. Hawak ng matandang babae ang napakalaking ulo ng Heaven Swallow ang python, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Naglakas loob kang sakta ng aking Heaven Swallow ang python. Hinding-hindi kita bibitawan. Sigaw ng matandang babae. Ngumisi si Bobby. Vernon, balatan mo itong Heaven Swallow ang python. Gusto kong gumawa ng Amerikana. Nang matanggap ang utos, muling lumapit si Vernon sa Heaven Swallow ang python. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matandang babae habang nagmamadaling gumamit ng mga mahiwagang artifact, sinusubukang pigilan si Vernon. Ngunit lahat ng kanyang artifact ay wala sa harap niya. Sa isang suntok, nabasag na parang salamin ang mga mahiwagang artifact. Boom! Sa wakas ay tumama ang kamao ni Vernon sa ulo ng higanteng ahas. Ang isang suntok na ito ay gumawa ng crack sa ulo ng Heaven Swallow ang python. Ang aking langit na lumalamon sa sawa. Napanganga ang matandang babae sa galit, namumula ang mukha. Hindi pa rin tumitigil si Vernon habang nakakuyom ang kamao, naghahanda para sa ikatlong suntok. Sa sandaling ito, mabilis na nakuha ng matandang babae ang Heaven Swallow ang python. Kaagad pagkatapos, pinandilatan ng matandang babae si Bobby at sinabing, dahil sinaktan mo ang aking Heaven Swallow ang python, tiyak na papatayin kita. Bobby, mula ngayon, hinding-hindi na makikipagnegosasyon sa iyo ang Capital City Martial Arts Association. Talk my ass, kung hindi mo ibabalik sa akin si Emily Taylor, ano ang dapat pag-usapan? Malamig na sabi ni Bobby. Ang mga mag-aaral ng matandang babae ay napuno ng layunin ng pagpatay, at siya ay nagtanim ng matinding puot kay Bobby. Vernon, atake. Malamig na utos ni Bobby. Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin, hinayla ang isang mahiwagang artifact mula sa kanyang kamay habang ang kanyang figure ay unti-unting nawawala. Isa pang special magic artifact. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ilang beses nang nakakita si Bobby ng mga special magic artifact ngunit hindi kailanman nagmamay-ari nito. Bobby, dumating na ang iyong kamatayan. Umalangaw-ngaw ang boses ng matandang babae sa lahat ng direksyon. Napangisi si Bobby, hinihintay kita. Sa pagkawala ng matandang babae, unti-unting lumubog ang pag-iisip ni Bobby. Mukhang napakahalaga ni Emily Taylor sa Capital City Martial Arts Association. Huminga ng malalim si Bobby. Kahit na kinidnap ni Bobby si Davy Barnett, wala pa rin silang planong palayain ito. Kailangan kong malaman ang paninindigan ng Capital City Martial Arts Association sa lalong madaling panahon. Naisip ni Bobby sa kanyang puso. Kapag napatay niya si Davy Barnett, wala nang babalikan. Ang Capital City Martial Arts Association ay walang humpay sa paghabol sa kanya. Sa sandaling ito, ang matandang babae ay nagmamadaling bumalik sa Capital City Martial Arts Association. Sa kaibuturan ng association, may isa pang malaking pinto. Ang pintong ito ay tila napakahiwaga at hindi mahuhulaan. Ang pinakamahalaga,
ang mga ordinaryong tao ay walang mga kwalipikasyon para makapasok sa pintong ito. Kahit si Davy Barnett ay walang ideya kung ano ang nasa likod nito. Sa sandaling ito, ang matandang babae ay nakatayo sa harap ng pinto, magkadikit ang kanyang mga kamay, bumubulong ng isang pamamaraan. Ilang sandali pa, dahan-daang bumukas ang pinto. Nakapagtataka, sa kabila ng pinto ay isang lupain ng napakagandang kagandahan, ganap na naiiba sa bakal na gubat ng Capital City Martial Arts Association. Pagpasok sa loob, ang lugar ay napuno ng chi at isang mabangong amoy ng mga bulaklak. Sa kabila ng pintong ito ay talagang isang maliit na mundo. Isang mundong hiwalay sa Capital City Martial Arts Association. Ang ganitong uri ng kakayahan ay sadyang kahanga-hanga. Sinasabing isang makapangyarihang realm cultivator lamang ang makakalikha ng sarili nilang maliit na mundo. Maaaring ang Capital City Martial Arts Association ay may isang makapangyarihang realm cultivator. Hindi maisip. Sa malungkot na ekspresyon, pumasok ang matandang babae sa maliit na mundo. Dahan-daang isinara ang pinto sa likod niya. Sa loob ng isang mansyon sa maliit na mundong ito, pinakawalan ng matandang babae ang Heaven Swallowing Python. Sa sandaling ito, ang sawa ay napuno ng dugo, ang buhay nito ay nakabitin sa balanse. Ang napakalaking snakehead nito ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo, isang tunay na nakakatakot na tanawin. May Heaven Swallowing Python. Hinaplos ng matandang babae ang ulo nito, ang kanyang malubog na mga mata ay puno ng maputik na luha. Kumusta ang mga nangyayari? Sa sandaling iyon, may boses na nagmula sa likod ng matandang babae. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakakubli ang mukha, nakasuot ng itim na damit. Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay masama, gusto kong patayin ang Bobby na iyon. Sinaktan niya ang aking Heaven Swallowing Python. Dapat ko siyang patayin. Nang marinig ito, hindi makapaniwalang sinabi ng lalaki, ang Heaven Swallowing Python na ito ay nasa peak form of military marquee realm. Isang martial saint lang ang makakatalo dito. Paano kaya nasugatan ito ni Bobby ng ganito kalawak? Pinunasan ng matandang babae ang kanyang luha at malamig na nagsalita, may dalawang eksperto sa tabi ni Bobby. Sa paghusga mula sa lakas ng kanilang pisikal na katawan, sila ay nasa Mighty Realm man lang. Mighty Realm. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ang mukha ng lalaki ay nagbago ng husto. Paano nagkaroon ng Mighty Realm Cultivator sa mundong ito? Kumunot ang noo ng lalaki. Mataimtim na sinabi ng matandang babae, huwag kang mag-alala, ayon sa aking mga obserbasyon, ang dalawang iyon ay mga bangkay lamang, kahit daan-daan o libu-libong taong gulang. Si Bobby kahit papaano ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang pansamantalang kontrolin ang dalawang bangkay na iyon. Natahimik sandali ang lalaki, pagkatapos ay ngumisi, kaya nakuha niya ang kanyang mga kamay sa mga katawan ng Mighty Realm Cultivator. Nakakagulat. Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang dalawang bangkay na iyon ay hindi magtatagal. Sa sandaling dumating ang kanilang oras, personal kong papatayin si Bobby. Kabanata 675, Kabanata 675, Pakikipagtulungan sa Halcroan Sect. Mataimtim na sinabi ng lalaki, lalong hindi nasisiyahan ang mga nakatataas sa ating Capital City Martial Arts Association. Subukang huwag gamitin ang aming lakas ng tao hanggat maaari. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng matandang babae, at bahagya siyang ngumuso, ano ang dahilan sa pagkakataong ito? Bumantong hininga ang lalaki at sinabing, ang mga nakatataas ay ayaw makakita ng isang organisasyon na nagmamonopoliya, maintindihan. Parang may naintindihan ang matandang babae. Noong huling beses ay napakalinaw ng mga salita ni G. Dawson, hiniling nila na ilabas ang mga mapagkukunan ng Capital City Martial Arts Association. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim ang matandang babae. Hanggat handa kami, maaari naming suportahan ang anumang organisasyon anumang oras. Higit pa rito. Ang presensya natin ay makikita sa bawat sekta sa ilalim ng langit. Bahagyang tumango ang lalaki at sinabing, basta naiintindihan mo.
Sa halip na magsalita pa, ibinaling ng matandang babae ang kanyang tingin sa ulo ng Heaven Swallowing Python. Makalipas ang ilang minuto, ang matandang babae ay lumitaw sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association. Nasa tabi niya si Emerson Holmes. Pumili ng ilang marquee at sundan nila ako, malamig na utos ng matandang babae habang sinusulyapan ang mga bilanggo. Maingat na tinanong ni Emerson, ano ang kailangan mo sa kanila? Nanlamig ang mukha ng matandang babae, at napag-alitan, hindi mo na kailangang malaman pa. Sundin mo lang ang utos ko. Nagmamadaling tumango si Emerson at sinabing, naiintindihan ko. Ayon sa kahilingan ng matandang babae, pumili siya ng 8 marquee mula sa bilangguan. Akala ng 8 sa kanila ay espesyal silang tretuhin, ngunit wala silang ideya na malapit na silang maging pagkain ng Heaven Swallowing Python. Ang paggamit kay marquee bilang pagkain ay isang paggamot na hindi maiwasang matakot sa mga tao. Sa oras na ito, si Bobby ay nasa basement. Iniwan ka na ng Capital City Martial Arts Association, malamig na sabi ni Bobby, nakatingin kay Davy Barnett. Nagsalubong ang mga kilay ni Davy, at napasigaw siya ng malakas, imposible. Ako ang presidente ng Capital City Martial Arts Association, ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan. Ako, ikaw ba? Pinutol ni Bobby ang sinabi ni Davy. Alam nating pareho na ikaw, Davy Barnett, ay walang iba kundi isang sangla. Ang tunay na utak ay hindi nakikita, tama. Naging mahirap tingnan ang mukha ni Davy, at paulit-ulit na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag-ambag ako ng ilang dekada sa Capital City Martial Arts Association, at ngayon ay mas malakas na ang kontrol ko. Hindi nila ako pwedeng iwan. Malamig na sabi ni Davy. Napangisi si Bobby, huwag mong deyain ang sarili mo, Davy. Maaari mong iwanan ang isang pawn anumang oras, pabayaan mo sila. Imposible, imposible. Nabaluktot ang mukha ni Davy sa galit at puno ng ayaw. Galit siyang umungol, walang tigil na umaalingaw-ngaw ang boses sa basement. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, nagsimulang gumuho ang basement. Hindi na pinansin ni Bobby si Davy. Tumalikod siya at lumabas ng basement na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Mukhang, dapat ko nang simulan ang pag-iisip ng mga pagpipilian ko, lihim na naisip ni Bobby. Matapos patayin si Davy, hindi na mapipigilan ang Capital City Martial Arts Association. Maaari silang magpadala ng mga tao anumang oras o kahit na atakihin ang Green Moon Villa. Mayroon na ngayong daan-daang mga disipulo sa Green Moon Villa, at hindi maaaring makatakas si Bobby ng mag-isa. Iniisip ko kung magiging kapaki-pakinabang na mag-set up ng pagbuo ng proteksyon sa bundok sa Green Moon Villa, naisip ni Bobby sa sarili. Sa mga pamamaraan ni Bobby, hindi naging mahirap na mag-set up ng isang mahusay na hanay ng proteksyon para sa bundok. Ngunit ang Capital City Martial Arts Association ay may mas maraming eksperto. Baka masira nila ang porma sayon anumang oras. Hindi nito maiwasang abalahin si Bobby. Sa gabi, hindi makatulog ng matagal si Bobby. Kaya naman, paimpol siyang tumayo, naglakad palabas ng Green Moon Villa, at nagplanong maghanap ng mamamasyal. Dumating siya sa isang tahimik na bar at nag-order ng inumin. Nakikinig sa malumanay at nakapapawing pagod na musika, hindi maiwasang mag-relax ng husto sa isip ni Bobby. Baka napagod talaga ako kanina, bumantong hininga si Bobby. Halos araw-araw ay nasa matinding tensyon ang diwa ni Bobby. Ang biglaang pagpapahingang ito ay nagparamdam kay Bobby ng hindi maipaliwanag na kahanga-hanga. Umiinom mag-isa. Nang mga sandaling iyon, biglang may boses ng babae na nanggaling sa tabi ni Bobby. Paglingon niya ay nakita niya ang isang napakakurba na babae na may malaking wavy na buhok na nakaupo sa likuran niya. Ano, hindi mo ako kilala? Humigop ng inumin ang babae at mahinang sinabi. Parang pamilyar ang babaeng ito, ngunit saglit na hindi na maalala ni Bobby. Nagkita na kami minsan sa isang bar sa Capital City. Paalala ng babae. Biglang natauhan si Bobby. Sa oras na iyon, si Bobby ay nakatago pa rin sa kanyang balabal, at ang babaeng ito ay dumating upang simulan ng isang pag-uusap at binigyan pa si Bobby ng isang business card.
Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ang pangalan mo ay Clarissa Johnson. Napatingin si Bobby sa babaeng nasa harapan niya. Napangiti ng mahina ang babae, mukhang naaalala pa ako ni Mr. Aguilar. Hindi maiwasang sumilay ang ngiti sa mukha ni Bobby. Napatingin siya sa babaeng nasa harap niya at ngumisi, ito na ang pangalawang beses na hinanap mo ako. Sabihin mo lang, anong gusto mo sa akin? Humigop si Clarissa ng kanyang inumin at tumawa, paano kung sabihin kong gusto kitang mapagtagumpayan, naniniwala ka ba sa akin? Ipanalo mo ako. Nagtaas ng kilay si Bobby na gustong tumawa. Seryosong tumango si Clarissa, yes, win you over. Ayaw mo bang magkaroon ng malakas na suporta? Malakas na suporta. Gaano kalakas? Mas makapangyarihan kaya ito kaysa sa Capital City Martial Arts Association. O may higit na impluensya kaysa sa pamilya Taylor. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby. Hindi naman nagalit si Clarissa. Napangiti siya ng mahina, hindi talaga natin may kukumpara sa kanila, pero domestic lang iyon. Oh, so isa pang dayuhang organisasyon, ang Halcrowan Sect. O yung Ice Palace. Walang humpay na tumawa si Bobby. Saglit na natahimik si Clarissa at saka tumango, talaga, ako ay mula sa Halcrowan Sect. Nang marinig ito, mas lalo pang napangisi si Bobby. Walang hiya talaga ang Halcrowan Sect mo. 2 taon na ang nakakalipas, pero ginagago mo pa rin ako. Ngumisi si Bobby. Mula sa paghakbang pa lamang sa landas ng paglilinang, hanggang sa pagiging marquee ngayon, naroon na ang iyong mga anino, talagang kamangha-mangha. Bahagyang ngumiti si Clarissa, ito rin ay hindi direktang nagpapatunay sa ating pananaw. Malamig na sabi ni Bobby, kung ayaw mong mamatay, magwala ka na. Wala akong interes sa kilalang organisasyon mo. Notorious. Bakas sa mukha ni Clarissa ang pangungutya. Ano ang itinuturing na tama, at ano ang itinuturing na masama? Kung talagang kalkulahin natin, hindi ba't kilalang kilala ka rin, Bobby? Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang prestihiyoso, ngunit sa palagay mo ba sila ay ilang marangal at matuwid na paksayon? Mabubuting tao ba sila? Nang marinig ang mga salita ni Clarissa, isang bakas ng pagkagulat ang bumalatay sa mukha ni Bobby. Pinagpag niya ang kanyang inumin sa kanyang kamay at saka sinabing, not bad, you successfully moved me. Magsalita ka pa. Sinabi ni Clarissa, ang aming Halcrowan Sect ay talagang kilala, ngunit mayroon din kaming napakalakas na lakas, na lahat ay kapaki-pakinabang at hindi nakakapinsala sa iyo. Kung payag ka, maaari tayong magtulungan. Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, paano mo mapapatunayan ang iyong lakas? Napangiti ng mahina si Clarissa, Mr. Maaaring humiling sa Aguilar, at makikita mo kung magagawa namin ito. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Bobby. Inalog niya ang kanyang inumin at mahinang sinabi, sige, kung mahahanap mo kung nasaan si Emily Taylor, maniniwala ako sa iyo. Paano kung ganoon?